Sino nga ba si Ramil Madriaga at bakit matunog ang pangalan niya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Si Madriaga ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Noong November 29, 2025, naghain si Madriaga ng affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan inilahad niya na nag-deliver siya ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang individual na utos umano ng Vice Presidente. Ayon sa kanya, ang mga perang ito ay mula sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education at dinadala umano sa mga duffel bags. Ayon sa kanyang salaysay, ganito ang siste. Minsan, magmamaneho siya ng sasakyan na may lamang pera, iiwan ng sasakyan sa isang parking area kasama ang susi at maya-maya ay may ibang taong kukuha ng sasakyan. Sa kanyang affidavit, pinangalanan niya kung kani-kanino papunta ang pera pero hindi niya sinabi kung para saan ito. Ginamit ang affidavit ni Madriaga bilang isa sa mga basehan sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Duterte, kabilang ang 3rd and 4th impeachment complaints na nakalusot sa pagsusuri ng House Committee on Justice. Maraing pinabulaanan ni Vice President Duterte ang mga aligasyon. Noong December, sinabi niyang hindi niya kilala si Madriaga at wala umano silang anumang personal o profesional na ugnayan. Nitong March 4, 2026, naghain din ang Vice Presidente ng perjury complaint laban kay Madriaga. Sa kabila nito, nananatiling mahalagang testigo si Madriaga sa impeachment proceedings. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, handa umano itong humarap at tumestigo sa mga pagdinig. Nag-aral naman ng abogasya yan. Alam niya the fact na nag-execute siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado, or sa Ombudsman. So, yung willingness niya, yes. Basta makareceive siya ng subpoena o patawag, mag-a-appear po siya. Sa kasalukuyan, nakakulong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa sa Taguig dahil sa kasong kidnapping, kaugnay ng pagdukot sa 2 Chinese nationals noong 2022. Kaugnay nito, naghain naman ng mosyon si Akbayan Representative Chel Jokno na ilagay sa protective custody si Madriaga upang matiyak ang kanyang kaligtasan at availability bilang testigo. Inaasahang tatalakayin ang mosyong ito sa unang pagdinig ng impeachment proceedings sa March 25. Ako si Isabel Pechay, nag-uulat para sa Inquirer.